Sakto kasama natin ang founder at CEO. Parang kay drama datingan eh. Ito, matagal na kasi may nagtatanong sa akin ito eh. Kung bakit hindi pa nga ba naglalabas si Duke Raker ng carbon na frame. Ang dami na naglabas ng mga brand ng carbon nila na frame eh. Si Duke Raker, wala pa din. Yung Duke Raker kasi is we're focused on parang R&D. Ano ba yung tinatawag na R&D? Research and Development. Okay. So more gathering tayo ng data actual. Kasi yung carbon, once maglabas ka, matik, dapat maramihan agad yan. Kasi nung nag-discuss kami sa factory, reputed carbon manufacturer sila. Meron na tayo ng concept eh. Ang problema doon is yung molde. Ano ba yung meron sa molde? Yung carbon kasi yun eh, di ba? Sheet lang yun. Tapos pinatagpi-tagpi. Pag nabuo nila yon parang yung malambot pa, yung parang ganyan. Ilalagay nila sa molde yon. Para tumigas. Oo, para tumigas. Parang Tapos gaganon. mag-insert sila ng certain pressure para ma-hold yung shape. oo, malobo. Yung nag-hold na yon sa yung pressure na kung saan nakalagay yung molde. Yung parang ano yung CNC na aluminum ba? CNC na aluminum. Parang okay. ganon. Mga waffle maker. Oo, ganon. For info lang ng mga natin sa community natin is sa factory, ang pinaka-range, kumbaga minimal range or pinaka-best na offer ni factory sa Duke Raker is 10,000 USD. USD yun. Grabe. Yes. Peso. Molde yan lang Sa yun. isang molde ng Isang carbon. size. Yes. Tapos isang size lang yan. Grabe ang mahal. Ako sa tagal ko din na naka-encounter ng ganyan. Dami natin nakikita ng mga carbon na frames online, di ba? Pare-pareho. O pare-pareho. Tsaka meron din naman yan sa mga factory na pwede nilang i-offer na buo na, di ba? Tapos tatatakan na lang nila. Ganun yung mga nangyayari, di ba? Ganun. Si Duke kasi iba eh. Siya yung nagdi-design mismo. So kung sarili niyang design, gagawa ng molde talaga, di ba? Which is yun yung mahal. Lalo na nagpo-promote tayo ng hindi lang isang size. Noon, dalawa lang, di ba? Small, medium. Ngayon, nag-insert na tayo ng large. Tapos kung moldy pa lang, may 30,000 USD ka na. Grabe. Tapos magpa-plan ka maglagay ng XS, 40,000. So ilang unit ng frame ilalabas mo para mabawi mo lang yun. Oo nga. Sa pag-aluminum, wala namang ano. Ang aluminum, Yung jig nila adjustable, yung parang ganun. adjustable. Tapos meron din actually molde. Parang mold yung aluminum. Pero ang mostly ginagawa nila makuha natin is yung hydroform. Yan yung isa. Hydroform. Yung normal lang, yung parang pinipress lang. Ito yung sa tubing, Yes, yung tubing. sinasabi mo. Oo. Kasi sabi ni Ian kasi, pag nagpo-form na ng aluminum, mas madali kasi na-adjust yung mga yung mga tagahawak ng aluminum. Saka di ba? I-revent. Yung sinasabi mo kasi tubing 'yon para maiba form ng tubing. Yan, may hydroform, di ba? Yung mga ganyan. Kaya mas madali talaga yung yung aluminum compare sa carbon, di ba? Kapag prototyping, ano mas mura? Carbon, aluminum. Aluminum kasi pag prototyping ng carbon, kailangan may rin yan. Mold may yun. molde pa rin. Matic Kahit yun. prototype pa lang. Oo, kahit prototype. Mahal pa lang carbon. Mahirap yun sa mahirap yun sa part natin. Tsaka, biro nyo, mabanggit natin, polygon. Kaka-launch lang nila ng carbon eh. Ilang years sila, aluminum. Aluminum. Ang natatandaan ko, kahit nga yung athlete nila ng XC, aluminum yung pinangsasalin niya eh. Bago lang sila nang introduce ng carbon eh. Kasi nga, grabe yung grabe yung investment. Investment talaga, mahal talaga. So, possible siguro, kunwari naka-perfect na tayo ng geometry ng bike, pwede mo nang i-introduce sa carbon siguro, gano'n. Kasi hindi ka na mag-i-exert ng R&D. May binabago pa ba sa design kapag halimbawa, from aluminum, tapos gagawin mo siyang carbon, meron ka pang kailangan i-tweak doon sa design niya? Ang isang binabago doon is, pag pinaka-mali-distinguish natin is yung sa, di ba yung sa head tube? Yung sa head tube nung natin. Di ba may weld doon? Minsan, yan yung head tube natin, tapos ito yung top tube. Di ba may naka-osli yan? Hindi yan full na magaganyan eh. Okay. Pag mostly sa carbon, makikita natin pantay yung dulo. Yun yung isang mababago. Once mabago mo na yun lang na babaguhin mo yun, may mababago na sa performance ng geometry mo. Sa pagdidesign ba nung halimbawa sa carbon, di ba
ginagawa nila parang iba ng pagkaka-lay up sa part na to, sa part na to. Iba Yes. Yung weaving. Waving. Yung tinatawag na waving. Oo. Kumbaga parang yung sa seat tube, iba yung wave para mas mayroon parang flex. May flex, yung mga ganyan, oo. eh. Iba, dapat stiff. Iba, May stiff, ganun. Kasi may tricky, may UD, may forky ata yung magkakaiba ng hibla yun eh. Meron yung plain. So magkakaibang lugar yun na i-apply mo. Hindi siya yung basta-bastang pipik ka lang doon at ilalagay mo. Meron naman tayong carbon parts. Di ba, nag-introduce tayo yung sa fork, yung sa drop bar, seat post, rims. Yun is may mga factory na tayong ka-collaboration. Oo. So, yung parang mga bagong mold nila, sinishare nila. Ganun nangyayari. Saka, kumbaga sa wheelset, mga drop bar, mga ganyan, wala ka nang masyadong pag-iisipan ng mga technology dyan, eh, di ba? Tsaka isa lang masukat niyan, eh, di ba? Pero eventually in the future, Sana, basta patuloy po suporta ng community kasi nagmo-move naman tayo dahil sa community. Biruin mo yung R&D natin, hindi lang naman isang tao yung nag-iisip eh. Kasi dami, ikaw, si Nards, si Jem, lahat yan nagbibigay ng input. Ano yung dapat kung kaya Pati natin yung iba baguhin. na nakakagamit. di ba? Oo. Kaya hindi siya yung pag-focus natin yung R&D, parang mahirap kung magka-carbon tayo agad.